everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na namang muli ang inyong one and only Mama Mia para sa part 2 ng kwento ni Pam at ni Denver aka Verdugo. Pero bago yan, nais ko munang mag-thank you sa inyong lahat dahil andito kayo at wag nyo niyang i-judge yung aking suot dahil part 2 ito, 'di ba? Alam niyo na kapag may mga parts, iisang araw lang natin yan nire-record. So, same dress, same shirt, ganun. Anyways, thank you so much sa lahat ng mga nakinig at nanood ng ating mga kwento. Maraming salamat po talaga kahit hindi kayo nababati, nandyan pa rin kayo. Hello naman ako kay Ambrosia De Leon, maraming salamat. Jose Arlan Labriaga Basmayor, maraming salamat sa pagkikinig. Hi kay Izel Alcos, maraming thank you po. Maraming salamat rin kay Honey Vanch. Hello rin kay John. Shout out daw sa taga Masbate na nakikinig sa ating programa. Maraming salamat sa inyo. Liza Teves, maraming thank you. Nits Pabuwalan, hello sa'yo. Ingat ka rin. Hi kay Ann Rolye, maraming salamat. Hello rin kay Jaime Rodriguez. Hello rin kay Yuki kay Gladys Bakbak, maraming salamat. Kay Gail Easy, Yansky Lorente, thank you so much. Aksa Heliana, maraming salamat sa pakikinig. Hi din kay Rowena Intero. Hello rin kay Rosemary Obselia. Zaida Vidal, maraming salamat listening all the way from Bahrain. Hi din kay Rosana Crisostomo, Christina Sison, Lizzie Locapa, Maria Elena Abe, maraming salamat. Romeo Manozon, salamat po. At sa lahat po ng nakikinig sa atin, walang hanggang pasasalamat po para sa inyong lahat. Huwag na nating patagalin. Excited na kayo sa part 2, kaya eto na ang second part sa kwento ni Pam at ni Verdugo aka Denver, dito lamang sa Dear Mama Mia. Mama Mia, may isang araw na nakatulog na naman sa bahay namin itong si Denver. Malakas kasi ang ulan nung mga panahon na yon kaya hindi ko na siya pinauwi. Sa kwarto ako natulog at nagising ako around 1 a.m. kasi magsi-CR ako. Nung pagtingin ko sa may sala ay natulog na pala itong si Denver, pero nakaupo. Sabi ko nga, Mama Mia, akala ko nakaupo lamang siya pero nung lumapit ako ay naghihilik pa talaga ito. Kaya pala sabi niya okay lang siya kahit walang banig kasi kahit nga makaupo lamang ay nakakatulog siya. Kaya yun, Mama Mia, tinulak ko siya ng mahina para matumba. Pero para talaga siyang statwa sa sobrang tigas. Sinampal ko siya bigla at natakot ako pagtingin niya dahil nagulat ako, Mama Mia, na agad pala siyang nakatingin sa akin. Ewan ko ba tong lalaking to? Halos patayin ata ako sa gulat sabi ko. Bakit nandyan ka? Tanong niya. Siyempre, bahay namin to. Ikaw, bakit nandito ka? Masakit yung arms ko, Mama Mia, dahil mukha pa talaga akong matutumba nung itinulak ko siya. Baka mamatay ako nang wala sa oras. Natatakot akong lumapit kay Denver kasi nga tulog siya at baka bigla na lang niya akong karatihin. Alam mo, sanay na kasi ako dun sa amin Komportable na ako na ganito nakakatulog. Komportable kang matulog nang nakaupo? Para kang si Buddha. Humiga ka nga. Nung nakaraan, nakahiga ka naman. Nakahiga ako kasi may kayakap ako. Ano bang klase ng tao ang komportableng matulog ng nakaupo, Mama Mia? Ewan ko, pero kakaiba talaga si Denver sa buhay na kinalakihan ko. Pinahiga ko siya. Yung baliw ay nakakatakot po talagang tignan na nakaupo habang natutulog. Meron namang magandang higaan. Pero sabi niya, gusto niya raw na may kayakap. Kapag wala raw siyang kayakap, ay nakaupo raw talaga siyang natutulog. Doon nag-sink in sa akin, Mama Mia. Nakakaiba nga siguro talaga ang mga karanasan ni Denver noon. Kaya siguro nakakatulog siya ng nakaupo out of habit.
Baka lagi siyang nakamatsyag at nakabantay sa kilos ng mga tao sa paligid niya kaya nakakaupo lang siya. Para bang palagi siyang nakabantay. Palaging mayroong may gustong manakit sa paligid. Naisip ko may tao nga talaga sigurong ganon. Kung noon nga yan, Mama Mia, sigurong mahuhusgahan ko na. At itong paninigarilyo niya, ito talaga ang source of away naming dalawa. Lagi ko siyang pinapalayo dito dahil hindi nga maganda sa katawan ng paninigarilyo. Tigilan mo na nga yung paninigarilyo mo. Alam mo, siguro tostado na yung baga mo. Hindi naman palagi akong naninigarilyo eh. Hindi naman pala palagi. Bakit hindi mo matigilan? Parte na kasi ito ng buhay ko, Pam. Ano bang nakukuha mo dyan? Sakit lang, Denver. Mawawala yung kaba ko. Pinapakalma ako nito. Hindi talaga pareha si Denver sa iba, Mama Mia, na halos araw-araw kong naninigarilyo at halos nga isang kaha ang nauubos sa isang araw. Sa isang linggo, Mama Mia, mga nakaka-2 o 3 stick lamang siya. Kaya nga nagugulat ako kung bakit nung unang kiss namin ay hindi naman mabaho ang kanyang bibig. Wala siyang sinabi sa akin na napakaraming information kung bakit ganun siya. At sa totoo lang, FYI, tinitignan ko rin yung mga ngipin niya pero all clear. Wala pong sira. Kaya sigurado ako na hindi talaga siya araw-araw naninigarilyo. Hindi parehas sa iba na nangingitim na ang mga ngipin sa kakasigarilyo. Stress reliever lang daw niya kaya hinayaan ko na lamang siya sa paninigarilyo niya. Pero hindi talaga mawala-wala ang inis ko lalo na kapag nakikita ko siyang bumubuga ng aso ng sigarilyo habang hawak-hawak ang isang manok. Napakasugarol ng pormahan niya. Paminsan-minsan ay talagang umaatake ang pagiging mapagduda nating mga babae sa ating mga partner. Natural lang naman talaga, Mama Mia, na madali tayong magduda lalo na sa katulad ko. Lalo na sa akin na hindi ko masyadong kilala ang boyfriend ko at masyado pa talaga itong mapaglihim. Malay ko ba kung may pamilya siyang iniwan sa Mindanao at ginawa niya lang akong kabit. Talagang mauuna akong maging berdugo sa kanya. Walang social media si Denver. Gagawan ko sana pero ang gusto niya ay hindi raw mag-upload ng kahit na anong photo sa social media na nandoon siya. Kahit nga ako, Mama Mia, kapag nag-upload ako, ayaw niya na nakikita ang mukha niya. Kaya naman hindi talaga mapipigilan ng sarili ko na magduda sa kanya. Kaya target ko noon ang cellphone ni Denver. Dahil hindi niya halos maihiwalay ito sa kanyang katawan kahit nagsi-CR siya ay dala-dala niya ito. Nakakaduda, hindi ba? Hindi ko pa talaga naranasang humawak ng cellphone niya kahit na di keypad pa yun, Mama Mia. Di keypad kasi yung cellphone niya. Ayaw niya raw ng touchscreen kasi hindi naman daw siya sanay doon at sobrang jejemon pa raw ng kanyang pagtitext. Ayaw niya raw na may mga autocorrection o kung ano pa. Ang totoo niyan ay napupuno na rin ako sa pag-iintindi ko sa kanya. Noong una nga, Mama Mia, alam niyo bang tinext niya ako ng number 8 tapos NK? Ang ibig sabihin pala noon ay eat ka na o kumain ka na. Sumasakit ang ulo ko at ang utak ko sa kakaisip kung ano bang ibig sabihin ng kaniyang mga text messages. Hindi na kasi uso nung mga panahon na yun ang jejemon eh. Parang panahon pa yata ng salbakuta yung pagtitext niya. So plinano ko noon na titignan ko ang cellphone ni Denver. Kung anong laman noon. Bakit hindi niya maiwalay ito sa kanyang katawan? Wala naman siyang mapapala doon dahil di keypad naman yun. Nanonood kami noon ng Netflix sa may sala at pinahiga ko na siya sa aking paa. Ako naman noon ay hinihimas-himas ang buhok niya hanggang sa makatulog siya. Tinignan ko kung nasaan niya na ilagay ang cellphone niya at swerte naman dahil nasa may gilid lamang niya ito nakalagay. Nung tulog na siya ay atak agad ako. Kinabahan pa ako, Mama Mia, dahil with sounds pa talaga yung keypad niya kapag pinipindot.
So one at a time lang ang pagpindot ko at hindi sunod-sunod. Halos tumagaktak na noon ang pawis sa noo ko. Mama Mia! Nilakasan ko pa ang speaker ng pinapanood naming movie para hindi niya marinig ang tinig o ang tunog ng kanyang cellphone na pinipindot-pindot ko. Napakahirap pala talagang mag-espiya. Dumiretso ako sa inbox niya. Pag open ko, empty. Gusto ko sanang itapon ang cellphone ni Denver sa mukha niya. Sumunod kong tinignan ay ang send items. Empty pa rin. Parang mawawalan ata ako ng pasensya sa cellphone na ito. Tinignan ko yung outbox tsaka yung drafts, wala ring laman. Mama Mia, pumunta ako sa call history at empty din yun. Kahit contacts niya empty. Kahit cellphone number ko wala doon. Grabe, memorize niya pala ang cellphone ko. Nagulat talaga ako ng husto dahil bigla na lang may tumunog na nag-message doon. Agad kong tinakpan ang speaker area ng cellphone niya. Binasa ko yung text Mama Mia dahil baka galing yun sa asawa ni Denver. Pero nagulat ako sa pagka-jejemon ni Denver lalo na sa text na yon. Wala talaga akong naintindihan kahit na konti. Kahit na isang word Mama Mia ay hindi ko ma-translate. Parang jejemon din ata ang nag-text sa kanya. Jejemon fanatic silang lahat. Gusto kong maintindihan kaya ayun, piniga ako ng piniga ang utak ko para iintindihan ko yung jejemon message na yon. Pero muntik akong atakihin nung biglang nagsalita si Denver na kanina pa pala gising at nakamasid lamang sa ginagawa ko. Alam mo, kung mag-iimbestiga ka, siguraduhin mong hindi ka mahuhuli. Mama Mia, akala ko talaga magagalit siya pero tinawanan lamang niya ako. Ano namang makikita ko sa cellphone niya? Lahat naman empty. Wala na lang akong naging tanong sa kanya kung bakit empty lahat ng kanyang cellphone. Bakit burado lahat, Mama Mia? Nasa isip ko noon, may pamilya ka kaya si Denver? Hanggang sa umabot kami ng 1 taon, getting stronger pa rin kami kahit may mga pag-aaway din naman kami paminsan-minsan. Hindi naman talaga nawawala yun sa isang relasyon. Kahit pa nga minsan Mama Mia ay grabe na yung away namin, at the end of the day, love pa rin talaga ang nangingibabaw. Anniversary namin nung naka-receive ako ng totoong bulaklak mula sa kanya. Nagulat ako dahil pumunta siya doon sa may tindahan ko at nagdala ng flowers. Bouquet of flowers pa ha? Wag ka, mahal yun diba? Chinek ko talaga kung hindi ba plastic dahil kapag plastic yun ay papakain ko talaga sa kanya. Paminsan-minsan nga lang tayo makakatanggap ng bulaklak tapos plastic pa. Tapos yung sapatos niya ay napaka-branded naman. Para siyang a-attend ng binyag sa pormahan niya noon. Pero bahala, wala akong pakialam. Ang importante ay totoo yung flowers. Pero yung anniversary namin, Mama Mia, ay naging bloody anniversary. Gumala kami ni Denver nung kinahaponan kasi nga anniversary namin. Nagmotor lang kaming dalawa. Mabilis ang pagpapatakbo ni Denver that time dahil ayaw niyang maabutan kami ng malakas na ulan dahil wala pa naman kaming masisilungan at nasa highway kami nung mga panahon na yon. Nung biglang may nag-overtake sa amin na motor, Mama Mia. Tapos, hindi ito naging mapagmasid na may van pala sa kabilang linya na mabilis din ang pagpapatakbo. Sumigaw talaga ako noon dahil siguradong masasali kami sa banggaan na yon. Akala ko okay lang, Mama Mia, dahil hindi naman kami naabutan ng van. At yung motor ay hindi rin naman naabutan ng van dahil mabilis din naman ang pagpapatakbo nito. Nakabalik din kami sa aming linya, Mama Mia. Medyo nataranta yung driver at hindi ito nakapanimbang sa ginawa ng van at natumba ito sa may harapan namin. Napapikit na lamang ako at bumangga talaga kami sa naunang motor. Natumba kaming dalawa ni Denver. Para talaga kaming mga lata nung mga panahon na yon na natumba. At
talagang gumulong kami at naramdaman ko ang sobrang sakit ng tuhod ko at ng balikat ko pati na rin ng likod ko. Mabuti na lang at naka-helmet kami nung mga panahon na yon at hindi talaga nabasag ang aming mga bungo. At dahil nga umulan na nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay talagang madulas pa ang daan. Buti na lang at alesto itong si Denver at bigla niya akong nahila dahil kung hindi ay baka bumangga din ako sa isang poste. Naitanong ko talaga pagkatapos ng banggang yun kung buhay pa ba ako. Hindi agad ako nakabangon, Mama Mia. Hindi kasi ako ang inunang pinatayo ni Denver, kundi yung driver ng motor na nasa unahan namin at talagang binugbog niya ito. Kahit na masakit pa ang katawan ko at ang tuhod ko ay bigla akong napatayo. Natakot ako para dun sa driver kasi payatot dito kung ikukumpara mo kay Denver. Tapos si Denver parang galit na galit sa kanya at sinusuntok talaga yung driver na yon at dumudugo na ang mukha nito dahil galing din ito sa pagkakatumba ng motor niya. May mga tumigil din na mga sasakyan at pinigilan nila si Denver baka mapatay niya yung driver ng motor. Para siyang leon, Mama Mia, na galit dahil inagawan ng pagkain. Hindi talaga ako mapakali noon. Wala akong ibang maisip na sabihin para pakalmahin ang utak ni Denver. Dahil sumasakit din ang mga sugat ko nung mga panahon na yon. Ang landing namin, imbis na happy anniversary, ay sa hospital kami. Naka-jacket ako nung mga panahon na yun pero naka-shorts lang ako, Mama Mia. Kaya ayon, ang flawless kong legs ay naging rough road tuloy. At kung hindi pa dahil sa ulan, Mama Mia, siguro ay mas malala pa ang naging sugat ko dahil mas malakas makasugat ang magaspang na daan. Si Denver ay walang masyadong injury. Pero yung driver na binugbog niya ay na-admit talaga sa ospital. At ito pa talagang nagreklamo kay Denver dahil binugbog siya. Nung hiningan siya ni Denver ng lisensya ay natahimik ito. Kasi wala pala itong lisensya. Mabuti na lang talaga at binugbog ni Denver. Mukha pa kaming mamamatay nung mga panahon na yon sa isang reckless driver pa na walang lisensya. What a happy first anniversary. Buti na lang sana at kung nagluto na lang ako sa bahay. Hindi pa siguro nagasgasan ng flawless kong skin at wala siguro sanang damage ang motor ko. Mama Mia, sa 1 year naming dalawa ni Denver ay talagang humaba ang pasensya ko. Ano na lang kaya kung parehas kaming dalawa na maikli ang pasensya? Siguro hindi talaga kami magtatagal. Iniintindi ko na lang siya sa kanyang klaseng ganyang pagkatao. Ako na lang ang gumagawa ng pagkontrol sa kanya para hindi na lang siya sumobra. Kahit pa may mga sikreto pa rin siyang hindi pwedeng sabihin kahit sa akin, Mama Mia, hindi na lang ako lumalagpas sa linya niya. Hindi na lang ako nagtanong-tanong at naging makulit para makampante din siya na pagkatiwalaan niya ako. Nag-aantay na lang ako na siya ang magsabi sa akin. Kasi naiintindihan ko paunti-unti na may mga impormasyon talaga na kailangan niyang itago at kailangan niyang dalhin hanggang sa kanyang libingan. Minsan-minsan ay napapansin ko siya na parang ang lalim ng mga iniisip niya. Hindi na lang ako kumikibo at binibigyan ko na lang siya ng kape. Number 1 favorite ni Verdugo yung kapeng Nescafe 3-in-1 na original. Mama Mia, pinaparamdam ko na lang sa kanya na handa akong makinig kapag handa na siyang magsalita. Alam ko kasing hindi basta-bastang magtitiwala si Denver sa ibang tao. Palagi pa rin pumupunta si Denver sa bahay namin. Hindi natatapos ang araw na hindi niya ako nakikita. Pero 1 week straight, Mama Mia, nang hindi siya pumunta sa bahay namin ay kinakabahan talaga ako. Tatawag lamang siya sa akin at sasabihing may importante siyang ginagawa. Gusto kong magtanong kung ano pero pinipigilan ko ang sarili ko.
Pinipigilan ko ang bibig kong bumuka at mag-antay na lamang ako kung anong sasabihin niya, kung ano ang kanyang ginagawa. Mama Mia, simulat sa pool ay hindi talaga ako nakakaakyat sa bahay na tinutuluyan ni Denver. Gusto ko sanang magpaturo sa mga akyat bahay kung paano ba pumasok sa bahay ng isang tao habang wala siya para matignan ko kung anong nasa loob, pero pinipigilan ko. Kasi nga, girlfriend pa lang naman ako. Wala pa akong karapatan na tignan o alamin ang lahat ng ginagawa niya. Antay-antay na lamang ako kung kailan niya ako aayain ng kasal. Kasi kapag kasal na kaming dalawa, uunahin ko talaga sa pag-grade yung bahay niya bago ako pumayag sa gusto niya. Baka dun pala niya tinatago ang asawa niya. Biro ko noon sa isip ko. 1 week na hindi kami nagkita ni Denver ay miss ko na siya. Dahil nga hindi ako sanay, Mama Mia, na hindi siya nakikita. Gusto ko kapag nagkita kaming dalawa, yakapin ko siya ng mahigpit na mahigpit. Noong nakita ko siya sa labas ng bahay namin ay napatakbo ako papunta sa kanya. Mama Mia, kinuha ko talaga yung manok na nakaharang sa daanan ko para makapunta ako kay Denver. Saan ka galing? Dito lang. Wala, hindi naman ako umalis. May ginagawa lang. Baka pinuntahan mo yung asawa mo, ha, Denver? Alam mo, sumasakit na nga ang ulo ko sa'yo pa lang. Dadagdag pa ba ako ng ibang babae? Mama Mia, kung hindi ko lang talaga siya namimiss nung mga panahon na yon, ay baka tinali ko na siya na parang manok ng papa ko. Dahil nga 1 week kaming hindi nagkita, ay sa bahay ko siya pinatulog at plano ko noong akitin si Denver. Kasi ang gusto ko, Mama Mia, ay maakit ko na siya at mahawakan ko na siya sa leeg. Noong tulog na ang papa ko ay dumada-moves na ako para sa misyon kong mapaluhod ang berdugo. Sayang nga lang, Mama Mia, dahil yung legs ko ay kitang-kita pa talaga yung mga sugat ng disgrasya namin. Na-damage talaga ang skin ko, but never mind. The mission must go on. Nagsuot ako noon ng sexy na 90s na in-order ko pa talaga sa Lazada. Naglotion ako ng spray at nag-spray ng pabango at naligo ako halos ng Victoria's Secret na perfume nung mga panahon na yon. I'm so ready for some action. Bumangon agad si Denver pagkakita niya sa akin. Nakahiga na kasi siya nung lumabas ako. Mama Mia, nanlaki ang kanyang mga mata. Pero talagang pinatakam ko muna siya. Dumaan muna ako sa harapan niya at pumunta ako ng kusina para uminom ng tubig. Kinakabahan din ako nung mga panahon na yon, pero sa ngalan ng pag-ibig ay hahamakin ko na ang lahat. Bumalik ako sa sala at nakaupo pa rin si Denver. Parang namomroblema yung mukha niya. Mama Mia, bigla akong may nakitang nahulog na dahon sa pananim ko, kaya agad ko itong pinulot. Pinaslow mo at pinasexy pa talaga ang pagpulot ko ng dahon na yon at pinaflip pa talaga ng side ng hair ko, tsaka ako humarap kay Denver para ma-emphasize sa kanya ang makinis kong lieg at ang makinis kong balikat. Dahil nga nakayuko ako nung mga panahon na yon, ay alam kong kitang-kita niya ang mga bulubundukin ko. Huy! Sabi niya. Ano? Tanong ko na pinasweet pa talaga ang boses ko. Anong ginagawa mo dyan? Pinupulot tong dahon. Magbihis ka nga doon, para kang buring eh. Anong buring? Tanong ko. Buring, yun bang nagsasayaw sa loob ng bar? Magbihis ka nga doon. Mama Mia, para akong para akong tinapay na isinawsaw sa mainit na tubig. Nabunot ko talaga yung snake plant nun, Mama Mia, at muntik ko na talagang matapon kay Denver pati na yung lalagyan. Buti na lang at yung lupa lang ang natapon ko sa kanya.
Yung ibang lupa ay pumasok pa talaga sa bibig niya dahil nakanganga siya nung mga panahon na yon. At hindi na niya naitikom ang bibig niya sa sobrang gulat niya. Ano? Para akong buring? Todo effort na nga ako para sa itsura ko tapos sasabihan niya ako na para akong pokpok? Nakagamit ka na siguro ng pokpok, Denver, no? Umamin ka nga. Hindi! Nakakita na pero kailanman hindi ako nakagamit. Talagang pinipigilan ko ang sarili ko noon, Mama Mia, dahil ang gusto ko na talaga noon ay pugutin na ang ulo ng berdugo. Natapos na lang ang gabi na pumasok ako sa kwarto ko at umiiyak. Tapos si Denver nasa maisala at nililinis yung parang bagyo ng mga lupa na nandoon dahil sa galit ko sa kanya. Sumakit ang puso ko at Mama Mia, napahiya ako sa ginawa ko. Hindi ko siya kinibo at kinausap kinabukasan. Gustong gusto ko talaga siyang sampalin at sasabunutan. Hingi naman siya ng hingi ng sorry sa akin at inexplain niya sa akin, Mama Mia, na hindi raw ako dapat nagsusuot ng mga ganong klase ng damit. Kahit pa nga nasa loob ako ng bahay namin dahil baka kung may makakita sa akin at maghahasa pa ako. Mama Mia, gusto ko na talaga siyang paliguan ng mainit na kape. Gustong gusto ko siyang sigawan. Gusto kong sabihin sa kanya na isinuot ko yun para sa kanya, para tumayo yung armas niya. Pero tinikom ko na lang ang bibig ko. Kasi alam kong another nakakahiya na namang moment kapag sinabi ko yun. Wala talagang nangyari sa amin ni Denver. Hindi din naman na ako sumubok, Mama Mia, na paluhurin muli ang berdugo dahil napahiya na ako nung unang beses at ayaw ko na talagang subukan ulit. After a month, Mama Mia, akala ko ay makakasama ko si Denver sa pag-celebrate ng birthday niya. Pero nagulat ako. Nalito at natakot nung isang araw ay bigla na lamang akong iniwanan ng sulat ni Denver at bigla na lamang siyang nawala. First word pa lang ng sulat niya ay masakit na sa dibdib ko. Every word ng sulat na yun, Mama Mia, ay parang may mga mumunting karayom na tumutusok sa dibdib ko. Sinulat niya ng kompleto ang mga words na nandoon. Klarong-klaro para maintindihan ko. Sinulat niya, Mama Mia, na a year and a half na naging kami, yun ang pinakamasayang araw raw ng yun raw ang mga pinakamasayang araw ng buhay niya. Doon pa lang daw siya nakakita ng babaeng katulad ko na tanggap siya kung saan siya nanggaling, kung anong mga nagawa niya at hindi siya hinusgahan. Pero dumating na raw ang araw na kailangan niyang harapin ang kanyang iniwanan. Nagpasalamat siya sa akin at sa aking ama dahil pinaramdam raw namin sa kanya na may pamilya siya at humingi siya ng tawad dahil hindi niya maibigay sa akin ang gusto ko na may mangyari sa amin. Dahil ayaw raw niya na mabigatan ako kapag umalis siya, Mama Mia, nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Dahil ayaw niya raw na sabihin sa akin ng personal na aalis na siya. Umiiyak ako habang nagbabasa noon sa sulat niya. Parang wala akong makitang pag-asa na babalik pa siya, Mama Mia. Dahil lahat ng nakasulat doon ay paghingi ng tawad at pasasalamat. Hindi na niya ako kinontak. Kahit pa nga yung mga relatives niya na nandoon lang sa lugar namin ay walang alam kung nasaan siya. Pinuntahan ko yung bahay na nirentahan ni Denver at nagpaalam ako sa may-ari na gusto kong tignan kung anong nasa loob. Pero Mama Mia, pagpasok ko sa loob ay lalo lamang akong naiyak dahil ang mga nakita ko doon ay puro mga sketches ni Denver sa mga nangyari sa aming dalawa. Sketch ko nung nagbabantay ako sa may tindahan, sketch namin nung first date naming dalawa nung sinagot ko siya. Sketch ko dun sa beach na nakabikini ako. New Year, Christmas, birthday ko, anniversary namin.
Kahit nga yung pangaakit ko sa kanya, Mama Mia, ay na-sketch niya yung forma ko. Ang mga sketches niya lang ang naiwan dun sa bahay na nirerentahan niya. Minura-mura ko si Denver sa isip ko. Hindi ko siya kayang patawarin, Mama Mia, kung hindi niya ako babalikan. Nagtiwala na lamang ako sa sinabi noon ni Denver sa akin na babalik siya sa akin. Babalik siya ng buong buo at walang kulang. At hindi nga talaga ako nagkamali. Matapos ang 3 buwan ay nakita ko na lamang bigla si Denver na nakaupo sa may sala namin at may dalang bag niya at may bulaklak na hawak. Mahaba na ulit ang buhok niya at meron na ulit siyang bigote. "Pumayat ka," sabi niya sa akin. Mama Mia, hindi ako nakapagpigil at agad kong sinabunutan yung buhok niya na parang pugad na ng ibon. Kahit naiyak ako ng iyak noon, si Denver ay tawa lang naman ng tawa. Pati nga yung bigote niya ay hinihila ko para maramdaman niya yung sakit na naramdaman ko nung iniwan niya ako. Hindi ko talaga lubos sa kalain na mangyayari ang muli naming pagkikita na yon. Mama Mia, nung mga panahon na yon, ay miss na miss ko na talaga si Denver. Na hindi ko na siya kayang mawala pa sa paningin ko. Mama Mia, yung kanyang inupahan na bahay ay may iba nang umuupa nung mga panahon na yon. 3 buwan din kasi siyang wala. So no choice siya kundi ang magstay na lang sa amin hanggang sa makahanap siya ng bahay na rerentahan. Suggestion ko sana sa kanya na doon na lang siya sa bahay namin at wag na siyang maghanap ng bahay na marerentahan niya. May 1 kwarto naman din doon. Hindi pa pwede sa ngayon. Hahanap ako ng bahay na marerentahan ko. Bakit? Natatakot ka bang gapangin kita? Baka ako yung gumapang sa'yo, biro naman niya. Nahila ako talaga yung ibang bigote ni Denver, Mama Mia, dahil ayaw niyang pumayag na magstay ng matagal sa bahay namin. Nagwo-worry pa ako nung mga panahon na yon at baka lalagnatin siya pagdating niya. At nilagnat nga siya. Naisip kong tinatablan pa pala ng lagnat yung mga berdugo. Hindi pa uso ang COVID nung mga panahon na ito, Mama Mia. Ang ginawa ko noon ay talagang tinignan ko siya ng mabuti. Inalagaan ko siya. Ako ang naging nurse niya, Mama Mia. At naging 2 ang pasyente ko, ang papa ko at siya. Wala na akong time noon na pumunta sa may lechonan kasi nga si Denver ay talagang pasaway na pasaway. Ayaw uminom ng gamot, parang bata. Pinipilit ko talaga siyang uminom ng gamot, Mama Mia. Pinipilit kong bumuka yung bibig niya, tsaka nilalagay ko yung gamot sa loob. Napakahirap naman pala talagang alagaan tong taong to. Natatakot uminom ng gamot. Hindi nga natatakot mamatay sa giyera o kung ano pa man ang pinagkakaabalahan niya. Alam mo, hindi naaalis yung lagnat mo. Magpa-check up na kaya tayo? Huwag na, mawawala lang din ito. Nawawala nga. Pero baka mauna ka pang mawala hanggang sa tuluyang mawala yung lagnat mo. Bakit ba lagi ka nalang nagagalit sa akin, Pam? Ano bang gagawin ko, Denver, ha? Matuwa? Na nilalagnat ka tapos ilang araw na yung pabalik-balik yung lagnat mo at hindi pa nawawala? 1 linggo pa lang naman na. Mama Mia, halos masabunutan ko ulit si Denver sa ginawa niya. 1 linggo na pala siyang pinabalik-balikan ng lagnat tapos ayaw pa niya talagang magpa-check up sa hospital. Kung pwede pa lang ay buhatin ko siya para ilagay sa loob ng ambulansya para dalhin sa ospital ay ginawa ko na. Hanggang sa tumawag na nga talaga ako ng ambulansya. Ano ba? Sasakay ka ba sa ambulansya?
o kikitlan na lang kita ng buhay. Tapos gawin kitang lechon manok dyan. Mama Mia, si Denver pala ang naging tagapagmana ng papa ko dun sa mga manok niyang pang-derby. Sumakay siya sa ambulansya at dinala ko nga siya sa ospital, Mama Mia. Dengue pala ang naging sakit niya. Maraming tubig at fluids lang ang dapat na gamot daw doon, sabi ng doktor. Ako yung ang natakot, Mama Mia, dahil ayaw talaga ni Denver na niloloko siya. Wala pa nung mga panahon na yon ang doktor at nagra-rounds pa. Ang sabi niya, gusto niya raw talagang umalis na doon. Pero pinilit ko siya. Pinilit ko siya na maging maayos. Pwede naman nang iuwi ang pasyente pero kailangan lang talagang asikasuhin tong swero niya. Ayaw kasi ni Denver, Mama Mia, na magstay ng matagal sa hospital. Gusto ko siyang ipagstay pa sana doon para mas maalagaan siya ng mga doktor pero ayaw naman niya. Ang gusto niya ay umuwi na raw. Noong na-discharge kami, ay pinatransform ko ulit si Denver, Mama Mia. Kasi para na talaga siyang kapre, titignan dun sa buhok niya at sa bigote niya. Doon pa rin siya sa bahay namin nagsistay dahil lagi kong sinasabi sa kanya, Mama Mia, na wala pa akong alam na may parenta na malapit sa amin kahit na napakarami naman talagang pinarerentahang bahay noon. Ang gusto ko lang talaga ay magtagal siya sa bahay namin. Hinire ko rin ang tindero kong si Alberto, Mama Mia, na mag-alaga sa kanya para mas mabilis-bilis na maging okay itong si Denver. Meron kasing pumupunta dun sa tindahan na mga chika babes na parang nagkaka-crush kay Denver at pasikreto siyang pinipicturan. Tapos yun talaga ang pinaka-hate ni Denver, yung picturan siya, Mama Mia. Ang gusto niya kapag pinipicturan ko siya ay nasa cellphone ko lang at hindi ko ina-upload. Kaya ayun, may hinire ako para magbantay kung may mag-picture man sa kanya. Hindi na sa sala natutulog si Denver kasi tapos na rin yung pagpaparenovate ko dun sa kabilang kwarto. Mama Mia, hindi ko na siya basta-bastang napupuntahan tuloy dahil nilalak niya yung pintuan ng kwarto kung saan siya naroroon. Dahil nga isang beses nang pinuntahan ko siya ay nakalock yun, ay hindi ko na inulit. Binigyan ko na lang siya ng kanyang privacy at nakakahiya naman kung bigla-bigla na lang akong kakatok o papasok sa loob, Mama Mia. Baka akalain niyang hindi siya pwedeng magkaroon ng privacy sa bahay namin. Nung mga panahon na yun ay gustong-gusto ko nang pakasalan si Denver at gustong-gusto ko nang ayain na niya kung magpakasal kaming dalawa para wala nang maging limitations sa amin. But then again, Mama Mia, hindi pa naman ako inaaya ni Denver kaya nag-antay pa rin ako. Ganun naman talaga, di ba? Dapat maging dalagang Pilipina kahit na gustong-gusto mo nang lumande at lumingkis sa partner mo. At dahil nga bahay naman namin yung tinitirhan namin ay napakarami kong ginagawang palusot para lang makapasok sa kwarto ni Denver. And that includes cleaning time. Wala akong masyadong customer tuwing umaga, Mama Mia. At nandun lang din si Denver sa loob ng kwarto at may ginagawa. Kinakatok ko siya nung una, ayaw pa niya akong papasukin. Sandali lang, sabi niya. Mukhang inaayos pa niya at nililigpit pa niya yung mga bagay na hindi ko pwedeng makita. Pagpasok ko ay nagsisketch pala siya. Tinignan ko yung bulaklak na inisketch niya. Plano siguro niyang magbigay sa akin ng papel na bulaklak. Ayaw na siguro niya ng plastic. Ako lang maglilinis dito, sabi niya. Hindi pwede, kailangan ako ang maglinis dahil ako naman ang expert dito. Kahit na wala naman talagang kabasu-basura
o kakalat-kalat ang kwarto ni Denver. Kahit nga mga damit niya, Mama Mia, ay napakaganda ang pagkakatupi. Linis lamang ako ng linis kahit na wala naman akong nililinis na alikabok o ng kung ano paman. Umandar ang determinasyon ko, Mama Mia, na mahawakan sa lieg itong si Denver. Nagkukunwari ako noon at palusot ko ang pagyakap-yakap sa lieg niya para sana o sa paningin niya ay biro-biro lamang yon. Ang gusto ko sanang gawin noon ay bibiruin siya, napapatayin ko siya at sinasakal ko siya. Pero ang totoo ay gusto ko na merong manigas sa kanya at alam nyo na yon. Doon ako sa likod niya at dumungaw pa talaga ako kung anong ginagawa niya. Grabe, napakagaling niyang mag-draw at mag-sketch. Kulang na lang talaga color tapos gagawin niya ng 3D. Pero successful ang ginagawa ko dahil humarap sa akin si Denver at kumagat. So nabasa ko ang mga hindi ko dapat mabasa nung mga panahon na yon. Hindi mga sulat, Mama Mia, kundi yung kanyang kilos. Ako nung mga panahon na yon ay tinablan na rin ako ng init na nararamdaman ko. Napakagaling talagang humalik at kumagat ni Denver na para bang vampira. Nung tinulak na niya ako papunta sa may bed, Mama Mia, ay naghubad na agad si Denver. Para talagang mapupunit na yung t-shirt niya sa pagmamadali niya sa kanyang paghuhubad. Excited yarn, sabi ko noon sa isip ko. Pinagpapawisan pa talaga siya. Hindi pa nga nagsisimula ang labanan naming dalawa ay pawis na siya. Ako naman nung mga panahon na yon ay nakakalunok ako ng mga malalaking laway dahil sa tingin na ginagawa sa akin ni Denver. Para bang handang-handa talaga siyang salakayin ako. Parang handang-handa siya para sa gyera na yon. Mama Mia, nung bumalik siya sa akin ay nagulat ako. Dahil napakagaling ding mag-dive ni Denver. At isang dive pa lang ay diretso na siya sa mga bulubundukin ko at nag-mountain climbing na doon. Nakakalito. Nakakalito kung saan ba ako hahawak dahil sa sensasyong nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Nung nasa gitna na kami, nung naninigas na ang mga daliri ko sa paa at nanginginig na ang tuhod ko sa sobrang intense, Mama Mia. Kahit kumpleto pa nga ang mga suot ko nung mga panahon na yon ay parang nakakaramdam na ako na nasa langit na ako. Parang pinapako na noon ang mga tuhod ko sa nararamdaman ko. Hanggang sa hindi na nakapag-antay si Denver. Mama Mia, maghuhubad na sana ako noon nung biglang tumawag ang papa ko mula sa labas at tinatawag ang pangalan ni Denver. Sabay-sabay talaga kaming dalawang lumingon doon sa may pintuan kung nailak ba namin iyon. Mama Mia, nanlaki talaga ang mga mata ko nung ma-realize kung hindi ko pala nalock ang pinto. Parang kidlat si Denver na tumayo at tumakbo papunta sa pintuan. Ako naman ay hindi agad nakatayo. Ang tuhod ko nung mga panahon na yon ay lupaypay pa sa sensasyong nararamdaman ko kanina. Nagulat na lamang ako, Mama Mia, nung biglang tumayo-tayo itong si Denver at nag-push up. Nag-exercise bigla. Nagka-time pa talaga siyang mag-exercise kahit muntik na kaming mahuli ng papa ko. Senyas lang ako ng senyas sa kanya na lumabas siya dahil tinatawag siya ng papa ko. Ayokong magsalita noon at baka malaman ng papa ko na nasa loob ako ng kwarto ni Denver. Tapos matagal pa talaga bago sumagot si Denver kasi nga nag-e-exercise pa itong baliw na ito. Binato ko na siya ng t-shirt para ipasuot sa kanya para lumabas na siya. 1 minute siguro yung pag-e-exercise niya, Mama Mia, tsaka siya tuluyang lumabas. Kinindatan pa niya ako.
Kasi nga, muntik na talaga siyang makascore noon. Doon ko na malaya nung nilingon niya ako na ang exercise palang ginagawa niya ay para pakalmahin yung tumigas niyang armas. Kasi nga, kung lalabas siya bigla, ay makikita talaga sa suot-suot niyang shorts na handang-handa na siya sa labanan dahil handang-handa na rin yung armas niya. Sayang, handang-handa pa naman ako nung panahon na yon. Akala ko talaga ay tuluyan ko nang maisusuko kay Denver ang pagkababae ko. Akala ko talaga, Mama Mia, ay tuluyan ko nang mahahawakan sa leeg ang boyfriend ko. Paglabas niya ay nagkukunwari pa siya kay Papa. Nakatulog ako ng konti, tay sabi niya. Nung lumabas na sila dahil pareho naman talaga silang mahilig sa sugal at gustong-gusto na nilang kunin yung mga manok nila, Mama Mia, ay dali-dali din akong lumabas at lumipat sa kwarto ko. Naisip ko, dapat gabi akong naglilinis dun sa kwarto ni Denver. Wala sanang istorbo. Dahil kapag gabi ay tulog na tulog talaga ang Papa dahil sa dami ng gamot na iniinom niya. Huwag kang mag-alala, Pam. To be continued pa naman ang battle niyo Pero Mama Mia, may iba na namang battle na pinuntahan si Denver. Doon pala sila pumunta sa may sabungan. Ang gusto ko talaga noon ay sugurin siya. Ewan ko ba talaga tong lalaking to? Parang kaidaran ng Papa ko sa hilig niyang magsugal. Mula nung umuwi si Denver ay hindi pa talaga ako nakapagtanong sa kanya kung saan siya galing at kung anong ginawa niya doon. Kung bakit 3 buwan siyang nawala. Wala din naman siyang sinabi sa akin about dun sa naging lakad niya, Mama Mia. Hindi naman din ako nagtanong. Hindi rin ako nagtanong kung babalik pa ba siya doon o kung aalis pa ba siya o kung tuluyan na ba siyang tumigil sa dati niyang trabaho. Doon ko lang nalaman nung narinig ko silang dalawa ng Papa ko na nag-uusap na mahinang-mahina ang mga boses na para bang ayaw talaga nilang iparinig sa kahit na sino man ang kanilang pinag-uusapan. Pero Mama Mia, na-curious talaga ako nung mga panahon na yon. Nagkakape noon si Denver sa may kusina at doon siya tinanong ni Papa. Doon ko narinig ang sagot niya na may iba na naman daw grupong may hawak kay Denver at hindi pa raw siya makakatigil dun sa kanyang dating trabaho. Sumikip ang dibdib ko nung malaman kong hindi pa pala siya tumitigil sa trabahong yon. Kaya pala ang sabi niya kailangan pa rin niyang umalis dun sa bahay namin at magrenta ng bahay na tutuluyan. Nung nalaman ko yun, Mama Mia, ay talagang sinugod ko siya. Sinugod ko siya nung gabi nang hindi man lang ako nagpapaalam na pumasok ako bigla sa kwarto niya. Pero bigla akong bumalik dahil nakita kong nagbibihis pala si Denver at galing pala ito sa paliligo. Wala naman akong nakitang Dragon Balls ha. Promise, wala talaga. Hanggang sa may nakita na talaga si Denver na bahay na kanyang uupahan na medyo malayo sa amin. Mama Mia, ayoko sanang payagan siya doon dahil wala naman din daw siyang motor dahil ibinenta niya raw niya ito. May bumili pa pala sa motor na yun. Halos kalansay na yun Parang gusto na nung mamatay nung motor na yun. Parang kita na lahat ng kaloob-looban nito. Pero kahit na ayoko, ay tinulungan ko pa rin siyang makabili ng bagong motor dahil ayoko talaga na nagko-commute siya, Mama Mia. At ako talaga ang pumili ng motor na kanyang bagong bibilhin dahil ayoko nung motor na parang nakakabuhay ng patay yung tambutso. Paayaw-ayaw pa siya, Mama Mia. Pero muntik na talagang mabutas no ng bulsa ko dahil pumili pa siya ng napakamahal na motor.
Nahiya pa siya nung mga panahon na yun ha. Bike na lang sana yung binili ko. Mura na, nakaka-exercise pa siya. Lalo tuloy naging attractive si Berdugo dahil maganda ang bago niyang motor. At kung mambabae talaga si Denver, Mama Mia, isa lang talaga ang gagawin ko. Ako ang magdadrive ng motor niya at ibabangga ko talaga yon. Agad din naman siyang tinanggap dun sa pagbabalik niya bilang mekaniko sa shop na pinagtatrabahuan niya dati. Kasi nga gustong-gusto naman siya nung may-ari noon. Dahil mabilis siyang kumilos at magaling din talaga siya sa mga makina. Back to normal na naman ulit kaming dalawa ng Berdugo ko. Napakilala ko na nga pala siya sa ate ko, Mama Mia, na nagtatrabaho sa Dubai at nagbakasyon silang dalawa ng kaniyang asawa sa bahay namin. Sinabihan ko na siya dati pa lang tungkol sa trabaho ni Denver at ng papa ko noon. Pero worse lang talaga yung kay Denver dahil matagal bago siya makakaalis. Pagkakita niya kay Denver ay halos mabilaukan ng ate ko at agad niya akong hinila at binulungan. Nakakatakot pala sa personal yung boyfriend mo. Kung makatingin, parang papatayin na ako eh. Lalo tuloy akong na-imagine yung mga ginagawa niya sa trabaho niya. Naninindig yung mga balahibo ko, Pam. Sigurado ka na ba sa kanya? Ganyan lang talaga yung makatingin, ate. Kasi hindi pa yan nagkakape. Biro ko. Sure ka ba talaga sa pinasukan mo, Pam, ha? Nakakatakot kaya yan? Tinanggap ko na yan, te. Ako ata ang pinagpasahan ng mama ng corona niya eh. At first, oo, I was afraid, I was petrified. Pero alam ko naman, I will survive as long as I know how to love. I know I'll stay alive. Sabi ko at agad akong binatukan ng ate ko dahil nagagawa ko parang magbiro sa mga panahon na yon. Yung asawa ng ate ko ay naging ka-close din ni Denver, Mama Mia. Pero hindi niya alam ang totoong trabaho ni Denver dahil hindi din naman siya sinabihan ng ate ko. Kasi ganun din ang trabaho ng papa ko noon. At alam niya, Mama Mia, alam ng ate ko na dapat sikreto lang ang mga bagay na yon. Alam niya na ang dapat naming gawin na nakakaalam tungkol sa tunay nilang trabaho ay itikom ang aming mga bibig. Pinayagan ko si Denver na uminom dahil sa bahay lang naman namin siya umiinom at yung asawa lang naman ng ate ko ang katagay niya. Para din kaming mga baliw noon ng ate ko na nagkukunwari pang naglilipat ng mga pananim kahit gabing-gabi na dahil gusto naming pakinggan kung anong mga pinagsasasabi ni Denver lalo na kapag nalalasing na siya. Talagang magkapatid kami ng ate ko. Pareho ang likaw ng mga bituka naming dalawa. Simulat sa pool, Mama Mia, ay hindi pa rin kami nakakakita o hindi pa namin nakikita si Denver na nalasing talaga. Kaya na-curious din ako, Mama Mia. Pero kahit pa nga talaga lasing na si Denver nung mga panahon na yon ay limitado pa rin ang kaniyang mga sinasabi. Mostly about lang sa mga alaga niyang manok ang kaniyang mga sinasabi dun sa asawa ng ate ko. Yun lang ang naririnig namin. Kahit anong topic na ang pinagsasabi ng asawa ng ate ko tungkol sa kaniyang mga nakaraan sa Dubai, ang tanging sagot talaga ni Denver ay tungkol lang sa kaniyang mga manok. Naalala ko tuloy ang sinabi ng papa ko na nasabi pala ni Denver yung kaniyang palayaw na berdugo ay nung una siyang nalasing, nung una siyang napunta sa lugar namin. Kaya yun na ang tinawag sa kanya ng aming mga kapitbahay. Siguro, Mama Mia, talagang pinasok ni Denver sa kukote niya ang kanyang mga manok na yun ang dapat lagi niyang topic sa tuwing nalalasing siya. Pagkatapos nilang mag-inom ay to the rescue naman kaming mga asawa. Char lang. Hindi pa ako asawa ni Denver noon. Hinila ng ate ko sa may tenga yung kanyang asawa at dinala dun sa kwarto nila dahil lasing na ito. Si Denver naman ay nakakatayo pa pero parang zigzag na ang paningin niya. Pinahiga ko siya sa may sala
Pero manok pa rin ang pinag-uusapan niya. Kapag nagtagal talaga ay ibibenta ko na yung mga manok nila dahil nagsiselos na ako sa manok na yon. Mama Mia, sakto naman sa pagbabakasyon nila ni ate ay nag-birthday siya sa bahay namin. Kaya ayun, nagpunta yung aming mga kamag-anak. At syempre, kailangang present din si Denver. Kaya talagang pinilit ko siya, Mama Mia, kahit na napakarami niyang mga dahilan noon sa akin. Pinuntahan ko pa talaga siya sa shop. Pabisi-busy siya nung mga panahon na yon. Hindi talaga ako umalis doon sa shop na yon hanggat hindi ko siya kasama. Pagdating namin ay hindi kami agad pumasok dahil nag-aaway pa kami ni Denver noon. Gusto pa kasi siyang manigarilyo dahil kinakabahan daw siya. Inantay ko pa siyang matapos sa kanyang paninigarilyo para wala talaga siyang lusot. Huwag kang matakot sa mga kalahi ko. Hindi naman aswang yung mga relatives ko Dito lang ako sa tindahan, Pam. At anong gagawin mo dito? Sarado naman ito. Huwag kang mahiya. Alam ko namang makapal yung mukha mo Hinila ako si Denver papasok at napakatigas talaga ng katawan niya noon. Ano bang ikakahiya niya sa mga relatives ko? Pare-pareho lang naman silang galing sa bukid. Wala namang nakakahiya doon. Pumunta lang sila para sa birthday ng ate ko. Hindi naman sosyal ang mga kamag-anak namin. Hinawakan ko ang kamay ni Denver at napansin ko talagang nanginginig ito at nanlalamig. Natawa tuloy ako, Mama Mia. Boyfriend mo ba to? Lang? Tanong ng tita ko. Yes, tita. Boyfriend ba? Ganon. Ay nako, magpakasal na nga kayo, sabi naman ng isang tito ko. Tito, kapag nagpakasal ba kami, amin na ba yung baka mo? Walang problema yun. O diba, napaka-supportive ng mga relatives ko pero si Denver ay tahimik na tahimik pa rin. Tinatanong ko pa siya paminsan-minsan, Mama Mia, at baka umurong ng dila niya at ayaw na niyang magsalita. Noong may nagdala na pinsan ko ng kanyang baby na 2 months old at ako ang kumarga doon para practice at baka makita ni Denver na marunong na akong kumarga ng bata at baka pakasalan na niya ako. Para din makita niya, Mama Mia, na magaling din akong mag-alaga ng bata. Ibinibigay ko sa kanya yung bata para masubukan niyang magkarga. Hindi ako marunong kumarga ng bata Pareha lang yan sa mga manok na kinakarga mo. Yung manok hindi naman umiiyak. Alam mo, problema mo na yan. Ayusin mo nga ang paghawak niyan. Hindi naman yan iiyak At saka sinabihan ko na yung baby, kapag ayaw niya yung pagkarga mo, suntukin ka na lang niya. Pinilit ko talaga si Denver na hawakan yung baby kahit na natatakot pa siya, Mama Mia. Natatakot daw siya at baka mabitawan niya yung bata. Wala siyang tiwala sa mga malalaki niyang braso. Pagtingin ko nung hawak-hawak na niya ang baby ay bagay na bagay naman pala sa kanya. Nagkatinginan pa talaga sila ng baby na yon. Akala ko talaga ay maiiyak dahil nga sa itsura ni Denver at sa aura niya. Pero siguro gusto pa nung baby na mabuhay kaya natahimik siya. Keep quiet lang talaga siya nung mga panahon na yon. At dahil hilig din naman ng mga relatives ko ang tumagay, Mama Mia, ay binigyan din nila ng baso si Denver. Hinayaan ko na lang siya kasi hindi din naman siya naghahanap pala ng away tuwing nalalasing at yung mga pinsan ko naman ay maiingay lang kapag nalalasing pero hindi naman nagohoromentado. Kahit ano na ang naging topic nila, babae, pero hindi din naman sumasali si Denver sa topic na ganon. Hanggang sa, Mama Mia, napunta ang usapan nila sa mga babaeng mabababa ang lipad. Ako noon ay nabilaukan dahil nagalit ako nung naalala ko na sinabihan pala ako ni Denver na para akong buring nung nag-90s ako dahil nga pinilit ko siyang akitin. Dahil nga sa
Galit ko nung naalala ko ang tagpong yon ay ako ang tumanggap ng baso na para sana kay Denver. Agad ko yung tinungga at dahil hindi naman ako umiinom ay nahilo ako kahit na isang baso pa lang yon. Umiinom ka rin pala, sabi niya. Siyempre, bakit ikaw lang bang may bibig? Mama Mia, para tuloy kaming mga baliw ni Denver na nag-aagawan sa baso dahil ayaw niyang umiinom ako. Pinaninindilatan ko lang siya ng mata ko, Mama Mia. Dahil ewan ko ba, parang gustong-gusto kong malasing nung mga panahon na yon. Ang resulta, ako tuloy yung nalasing ng sobra. Pero hindi yung sobrang lasing na talagang nakakalimutan ko na yung mga pangyayari. Alam na alam ko pa, kaya lang nagbaliw-baliwan ako nung mga panahon na yon. Umuwi na rin yung mga katropa namin at yung mga kainuman namin. May mga iilan pa akong mga pinsan na naiiwan, pero dun na sila natulog sa kung saan kami nag-iinom dahil sa sobra nilang kalasingan. Ihatid mo naman ako sa kwarto. Hindi na ako makatayo ng maayos sabi ko kay Denver. Yan kasi, sumusobra ka sa pag-inom mo. Agad akong binuhat ni Denver at dinala papunta sa kwarto ko. Mama Mia, dahil nga nakainom ako ay umandar na naman ng pagiging manyak ko nung mga panahon na yon. Pagdating namin sa kwarto ay wala na talaga akong hiya at ako na ang unang humalik sa lieg ni Denver. Para talagang matatanggal ang lieg ni Denver nung mga panahon na yon dahil pinapalayo niya ito mula sa akin. Pero hindi ko talaga siya hinayaang makalayo. Para akong vampira nung mga panahon na yon na dinidikit ko talaga pati ngipin ko dun sa leeg niya. Napakasarap palang maging vampira lalo na sa mahal mo. Tumigil ka nga dyan. Tigilan mo nga yung ginagawa mo, sabi niya. Alam mo, masarap pala tong lieg mo. Pakagat nga, please. Tumigil ka, Pam. May mga tao pa sa labas. Tapos nung sinabi niya Mama Mia ay binulungan ko siya. Huwag kang mag-alala. Hihinaan lang natin ang mga boses natin para hindi nila tayo marinig. Napahinga tuloy ng malalim si Berdugo. Natawa ako noon dahil pakiramdam ko ay unti-unti ko na siyang naaakit. At naakit ko na nga siya, Mama Mia. Wala na nga siyang nagawa dahil para na akong naging buring nga sa araw na yon o sa gabing yon. Bigay todo na talaga ako hanggang sa tuluyan ko na siyang naakit. Tuluyan na niya akong naibaba sa kama ko. Tuluyan na ring nakahubad ang mga damit niya, pati na rin mga damit ko. At tuluyan na ngang naikasa ni Tito Berdugo ang armas niya, Mama Mia. At yung armas na nga niya ay nakapasok na nga rin. Halos para talaga akong pinupunit noong mga panahon na yon. Grabe talaga ang pagkagat ko noon pati sa unan ko kasi nakakasigaw na ako at nakakatawag na ako ng lahat ng santo, pati na rin ng mga demonyong kilala ko sa sobrang sakit na naramdaman ko. Para akong binibiyak nung mga panahon na yon, Mama Mia. Pero si Denver, wala talagang commercial break. Para siyang talk and text, tuloy-tuloy lang ang saya. Wala siyang commercial break at parang ilang taon niya sigurong pinigil ang sarili niya noon. Ang akala ko tuloy noon, Mama Mia, ay mapuputulan na talaga ako ng hininga sa sobrang tindi ng sensasyong aking nararamdaman. Sobrang tindi yung sensasyon, pati na rin yung sakit. Grabe. 5 minutes lang and we're done. Napaka-intense ng workout na yon. Kahit 5 minutes lang yon, Mama Mia, akala mo talaga ay 5 oras akong tumatakbo ng walang pahipahinga. Grabe ang mga pads na na-burn ko noon dahil tagaktak talagang pawis kahit malamig naman sa loob ng kwarto ko. Naabot ko talaga ang ikapitong langit na sinasabi ng iba. Kailangan lang palang ipahawak sa baby itong si Denver
para tuluyan niyang maalala kung paano gumawa ng bata. And so, nakuha ko na nga ang gusto kong mangyari. Oo, nakakahiya man pong aminin, Mama Mia, pero ako po ang gumawa ng paraan para tuluyan ngang maangkin ni Denver ang aking katawan. At excited ako na kinakabahan, Mama Mia, kung talaga bang may tumubo dun sa itinanim niya sa kaloob-looban ko. May tutubo kaya? Matagal nang tigang ang lupa dun sabi ko sa sarili ko. Pero dinadasal ko na meron. Kung yung iba, Mama Mia, dinadasal nilang wag silang mabuntis pagkatapos nilang ibigay ang sarili nila sa kanilang minamahal, ako naman ay kabaliktaran. Gusto kong mabuntis kaagad. Hanggang sa dumating na rin ang araw ng pag-uwi ni na ate sa Dubai. Kaya wala na akong masabihan noon sa mga pinaggagawa ko. Then after weeks, ay chinek ko talaga kung may tumubo ba dun sa itinanim namin nung gabing yon. Kahit na gusto kong mabuntis ay kinakabahan pa rin ako dun sa loob ng CR habang hawak-hawak ko ang pregnancy test kit. Walang alam si Denver, Mama Mia, na bumili ako ng pregnancy test kit. Nasa labas lamang siya nung mga panahon na yon. Wala siyang kaalam-alam ng pagpasok ko sa CR ay may iba akong agenda. Mama Mia, sinabi ko nun sa sarili ko, talagang pupugutan ko ng ulo lahat ng manok ng papa ko, pati na rin yung kang Denver kapag nakapasa ko sa test na yun. Kinakabahan at nanginginig ako sa sobrang excitement na nararamdaman ko habang hawak-hawak ko yung pregnancy test kit at nag-aantay ako sa resulta. Mama Mia, akala ko talaga yun na yun Pero gumuho lahat ng pangarap ko dahil bumagsak ako sa test na yun. Kung yung ibang babae ayaw pumasa sa test na yun, ako naman ay gustong-gusto kong pumasa. Kaya lang kung sino pa yung gustong pumasa, yun pa ang bumagsak. Negative. Siguro, talagang tigang na ang lupa. O di kaya naman, ay baka hindi maganda yung seedling na naitanim doon. Weak siguro yung seedlings ng berdugo na yon. Kaya hindi ako nakapasa sa test. Lumabas ako na parang pinagsakluban ako ng langit at lupa yung mukha ko. Nandun si Denver, Mama Mia, at himas pa rin ang himas sa kanyang manok. Nangitim talaga ang paningin ko, Mama Mia. At sa imagination ko nung mga panahon na yon, ay talagang pinatay ko na yung manok na hawak-hawak niya. Gusto kong kumain ng manok, hindi basta-bastang manok, kundi alaga ni Denver. Kaya nilapitan ko yung manok at talagang hinawakan ko sa leeg. Pati si Denver ay nagulat sa ginawa ko, Mama Mia. Hoy, anong nangyari sa'yo? Buhay pa naman yung manok na yan Gusto kong kumain ng manok, sabi ko. May lechon manok naman dun benta mo, 'di ba? Wag yan, buhay pa yan. Gusto ko etong manok na to, sabi ko ng pasigaw. Matigas na ang laman yan, hindi yan pwedeng lutuin. Di pakuluan ko ng pakuluan hanggang sa lumambot. Wag ito. Baliw ka, ang daming manok dyan Ang dami mo namang manok dun sa tindahan. Yun na lang ang kainin mo. Sa gusto ko, tong manok na to ang patayin ko Ito yung gusto kong katayin. Anong nangyayari sa'yo, Pam? Naglilihi ka ba? Tanong niya. Ang tanong na yon ay ang tanong na mas lalong ikinainit ng ulo ko. Dahil naalala ko na naman na bumagsak ako doon sa pregnancy test na yon. Kinuha ko talaga yung manok, Mama Mia, at hinampas ko. Sorry na po doon sa mga pet-friendly na mga people, pero nagalit talaga ako nung mga panahon na yon. At yung manok ay para talagang nahihirapan sa paglipad para iligtas ang sarili niya. Sira yung seedling mo, sabi ko. Nakalimutan ko na nandun pala ang papa ko sa may kusina. Bigla itong napalabas doon. Oy, anong nangyayari sa inyong dalawa?
Abot hanggang sa kapitbahay natin yung mga tinig nyo ah. Mama Mia, dahil sa bilis ng trabaho ni Denver ay hindi niya siguro na itanim ng mabuti yung seedling niya sa kaloob-looban ko. Kaya siguro nalunod ito at namatay. Palpak pa rin yung mission ko na mabuntis ako ni Denver para hindi na siya umalis at para pumirmi na lang siya sa amin at para pakasalan na lang niya ako at mamuhay kami ng tahimik. Ayoko na kasing bumalik pa si Denver kung saan siya nanggaling, Mama Mia. Ayokong mangyari yun dahil baka hindi na siya makabalik sa akin. O baka kapag nakabalik siya sa akin ay hindi na buo. Kaya nga gustong gusto kong mabuntis para magkaroon ng saktong rason itong si Denver para wag nang umalis. Para magkaroon siya ng tamang rason para naman piliin ang tahimik na buhay. Pero wala Wala. Palpak ako. Mama Mia, hindi pa rin naging malinaw ang utak ko. Nagbakasyon kami sa lugar ni na Papa, kaming dalawa lamang. Hindi ko pinaalam kay Denver yung plano namin. Siya lang ba ang marunong umalis nang hindi nagpapaalam? Ayun, talagang ginantihan ko siya para maramdaman niya yung naramdaman ko nung umalis siya. Sinabi ko kay Papa na wag na lang sabihin kay Denver na aalis kami. Bakit naman anak? Basta Papa, wag mong sabihin. So ayun, wala talagang ka-idea si Denver na aalis kami, Mama Mia. 2 linggo kaming mawawala. Meron din naman kaming pupuntahan doon na importante. Sinarado ko muna ang letsyonan ko at pinagbakasyon ko muna si Alberto. Mama Mia, maagang-maaga kaming bumiyahe ng Papa ko. Sinigurado ko talaga na hindi pa makakapunta dun sa bahay si Denver ay wala na kami. Bakit hindi mo sinabi kay Denver na aalis tayo? Magagalit talaga yon. Bahala siya, Papa. Umaso yung ilong niya kung gusto niya. Mama Mia, kailangan pa naming magbarko ni Papa para pumunta doon sa probinsya nila. Malayong-malayo ang probinsya na yon. Pagdating namin doon ay tsaka pa ako tumawag kay Denver. Kumusta? Tanong ko. Nasaan kayo? Nandito sa lugar ng Papa ko. Anong ginagawa niyo dyan? Hahanap daw dito ang Papa ng lalaking mapapangasawa ko. Ano? Pinangako ka na ng Papa mo sa akin . Mabuti pala Papa ko, nangako na sa'yo. Sa akin, hindi ka pa nangangako. Baka kayong dalawa ng Papa ko magkatuluyan yan Akala ko talaga, Mama Mia, ay magagalit si Denver dahil hindi ako nagpaalam sa kanya pero parang wala naman siyang pake. Parang naging masaya pa nga siya na umalis kami at wala kami ng 2 linggo. Sabi niya mag-enjoy na lang daw ako. Nagduda tuloy ako, Mama Mia, na baka gusto niyang mag-enjoy ako dahil mag-e-enjoy din siya habang wala kami. Kaya ang resulta, sinabihan ko siyang sumunod sa amin dun sa probinsya ng Papa ko. Bakit naman? Hindi ko alam kung nasaan yan Ano? Pupuntahan kita sa May Pier. Susunduin kita. Hindi talaga ako pumayag na hindi sumunod sa amin si Denver. Mama Mia, kahit gusto niyang mag-enjoy ako sa bakasyon namin na yon ay alam kong hindi naman ako mag-e-enjoy kapag naiisip ko na may iba siyang mga chika babes na kasama. Ewan ko, gwapo nga talaga itong si Denver kaya nagganun-ganun na lang ang pagsiselos ko sa kanya. Hindi talaga ako pumayag na hindi siya sumunod sa amin dun sa lugar ng Papa ko. Naku naman, mahaba pa talaga, pero last na talaga bukas. Oo, last part na bukas sa kwento ni Pam at ni Denver. Kahit gaano pa kahaba bukas, tatapusin na natin.
Ay, naku naman, etong si Denver, ano nga ba talaga ang trabaho niya? Pero mukhang highly classified itong trabaho niya, ano? Parang pang-action star, ganun, pang-action movie itong kwento natin. Nako, sana naman talaga maging masaya ang kahihinatnan ng love story ni Denver at ni Pam. At para malaman nyo kung ano talaga, bukas abangan nyo po. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Naway hindi kayo nag-skip ng ads at naway nakapag-subscribe na rin kayo dito sa ating channel. At sana rin ay i-share at i-like nyo na ang video na ito. Maraming maraming salamat ulit. Ako ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat.